pamumula po nating awitan ng Panginoon. Amen. Strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord, we will wait upon the Lord our God. You reign forever, our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. Strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. Amen. Wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon the Lord our God. You reign forever, our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God. Amen. The everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. Amen. You are the everlasting God. Ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. You are the everlasting God. The everlasting God. The everlasting God. The everlasting. Strength will rise as we wait upon the Amen. Wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Amen. You are the everlasting God. The everlasting God. Amen. Maraming salamat po, Panginoon. You're the defender of the weak. You comfort those in need. Amen. You lift us up on wings like eagles. Yes. You are the everlasting God. Amen. The everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. Amen. Salamat po aming Panginoon. Papuri sa'yo, pagluwalhati sa'yo. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Tuloy-tuloy nating awitan ang Panginoon na nagmumula po sa ating mga puso. Amen.
what to say, Lord, it's you who gave me life and I can't explain just how much you mean to me now that you have saved me, Lord. I give all that I am to you. Every day I can be a light unto the world. Amen. Hallelujah. Every day, Lord, I learn to turn upon your word, and I pray that I might come to know you more. That you would guide me in every single step I take. Every day I can be a light unto the world. Every day it's you I live for. Every day I'll follow after you. Every day I'll walk with you, my Lord. Yes, every day. Every day it's you I live for. Every day I'll follow after you. Every day I'll walk with you, my Lord. Amen. Every day, Lord, I learn to stand upon your word, and I pray that I might come to know you more, that you would guide me with every single step I take. Every day I can be a light unto the world. Every day it's you I live for. Every day I'll follow after you. Every day I'll walk with you, my Lord. Amen. Every day. Every day it's you I live for. Every day I'll follow after you. Every day I'll walk with you, my Lord. Amen. It's you I live for. Say it. It's you I live for every day. It's you I live for every day. Sing for the Lord. Amen. It's you I live for every day. It's you I live for every day. It's you I live for every day. Amen. Hallelujah. It's you I live for every day. It's you I live for every day. It's you I live for every day. Amen. Hallelujah. Every day, it's you I live for. Every day, I'll follow after you. Every day, I'll walk with you, my Lord. Amen. Every day, it's you I live for. Every day, I'll follow after you. Every day, I'll walk with you, my Lord. Yes, it's you, amen. Every day, it's you I live for. Every day, I'll follow after you. Every day, I'll walk with you, my Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Yes, it's you we live for every day. Ikaw ang rason, Panginoon. Ikaw ang palaging dahilan. Kaya hanggang ngayon, buhay pa kami, Panginoon. Salamat po, aming Diyos na dakila. Salamat po. Salamat po. Patuloy kaming nagagalak, Panginoon, sa mga ginagawa mo po sa aming mga buhay. Sa lakas na binibigay mo. Sa buhay na pahiram mo, Panginoon. Sa lahat ng mga ipinagkakatiwala mo sa amin, Panginoon. Patuloy mo po kaming pinapamangha araw-araw ng aming buhay, Panginoon. Salamat po. Tunay na karapat dapat ka sa lahat ng parangal, Panginoon. Sa lahat-lahat po ng ginagawa mo sa aming mga buhay, Panginoon.
Salamat po, aming Panginoon. Salamat po. Thank you, Jesus. Hallelujah. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty and throne above. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. And I stand, yes, Lord. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. And I stand, yes, Lord. Kahangahangang Diyos, hallelujah! Lahat ng papuri ay para lamang sa'yo. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory,
giving honor, giving praise unto the Lord. Hallelujah! 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 To the Lamb. Papuri sa'yo, buhay na Diyos! Hallelujah! By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Jesus Christ, Lamb of God. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Papuri sa iyo, aming Panginoon. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po, aming Panginoon. It is only by your blood. That's why by your grace we can stand. We can stand because of your blood that have shed on the cross. Salamat po, aming Panginoon. Hallelujah! Oh, hallelujah! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat po. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po. Iniisip mo kami, Panginoon. Iniisip mo kami. Hindi mo kami pinabayaan na malugmok sa kasalanan. Kaya ipinadala mo ang iyong kaisa-isang anak para kami magkaroon ng katubusan mula sa kasalanang hindi namin kayang alisin. Kaya salamat po, aming Panginoon. Because of your blood that have cleansed us from all unrighteousness. That's why we can stand before you, God. Kaya mo kami natitignan, Panginoon, dahil sa dugo ni Kristo na nasa sa amin. Panginoon, salamat po. Maraming salamat po. Kaya may katugunan, Panginoon, dahil naririnig mo kami. Dahil walang anumang hadlang na kasalanan. Dahil sa ginawa mo, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat po, aming Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Tunay po na karapat-dapat ka po sa lahat ng pagpapasalamat, sa lahat ng papuri, sa lahat ng awitang ito, Panginoon. Pagtugtog, pagsayaw, ang aming buhay, Panginoon. Lahat ito, karapat-dapat, na ialay lahat sa iyo, Panginoon. Ikaw na nag-iisang Diyos, ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Na natili kang buhay, Panginoon. At hanggang ngayon, buhay ka sa aming mga buhay. Purihin ka po, Panginoon. That's why we have this strength because of you. That's why we have this freedom because of you po.
Salamat po aming Panginoon. Tinapos mo na lahat sa krus ng Kalbaryo. Kaya napakalaya naming makalapit sa iyo, aming Panginoon. Pupurihin ka sa lahat ng ito, maging sa mensahe mo po para sa amin, Panginoon, Lord. Patuloyan ka pong kumilos sa buhay po ng bawat isa, Panginoon. Ikaw po ang siyang maparangalan, ikaw po ang magsalita para sa aming lahat, Panginoon. Kontrolin mo po ang aking dila, ikaw, Panginoon, ang magsalita para sa amin. Ready naming tanggapin anuman ang nais mo pong ipasabi sa amin sa umagang ito. Maraming salamat po, aming Panginoon. Sa iyo po palagi ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Sa Diyos po ang palakpak na yan. Amen. Amen. Hallelujah. Ayan. Tingin ka nga sa katabi mo, kamusta ka? Ayan. Salamat sa Lord. Ano po, sa nagdaang bagyo, nandito pa rin tayo. Sige po, welcome po natin ang bawat isa. Amen. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing. You fill my heart with song. You give me reason to rejoice. Rejoice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice. Lift my hands and raise my voice. I love to be. Love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. Lift my hands, lift my hands, lift my hands. I'm gonna raise up my voice. Amen. Palakpakan natin minsan pa ang Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Amen. Ayan. Yes, salamat po sa Panginoon sa umaga pong ito. Ayan. So, dyan na po ba ang inyong kinauupuan? Ayan. Salamat sa Panginoon. Sige po. Ayan. Papuri sa Panginoon. Amen. So, dumako na po tayo sa ating mga announcements. Ayan, mamayang hapon po at 3 p.m. Taas nga ang kaliwang kamay. Ayan, kaliwang kamay ng mga kabataan. Lahat ng kabataan. Si ate nagtataka si ate Elena. Ayan, so nasa na mga kabataan? Ayaw itaas ang kamay. Malay nyo may blessing, nga, pastor? Ayaw itaas ang, kaliwang kamay pa. Sabi ko sana kanan. Taas ang kaliwang kamay. Mga kabataan. Nasa ng kaliwa. Nasa ng... Hindi alam ang kaliwa. Ay. Hindi alam ang kaliwa. Okay, sige. Ayan, 3:00 ng hapon, meron po kayo ulit na joint fellowship with Door of Faith, Ternate. Ayan. Ano? 3:00 po yon ng hapon. Ayan, loobin ng Lord na
maihatid po ulit kayo. Ayan, salamat sa Panginoon sa sasakyan. Ano po? Nagpapasalamat ba kayo sa Panginoon sa sasakyan? Ayan, salamat sa Panginoon at ayun, may nagagamit tayong sasakyan na hindi nauulanan. Kaya yan, 3:00 ng hapon po. Siguro 2:30, anong oras, Pastor, ang kitaan sa baba? Pasensya na ho sa late minsan. May delivery kasi minsan. Kaya kami nalilate. 2:59 daw. Oh. 3:00 po kasi. Anong oras ang kitaan? 2:30 hanggang 2:30. Pag wala pang 2:30, iwanan nyo na kami, ha? Baka kasi late na naman kami. Ipag-pray. Alam niyo po, pag ginagamit yung L3 para sa gawain, pinapag-pray talaga namin, wag muna. Wag niyo namang ipag-pray na wala nang magpa-deliver. Ang ipag-pray niyo, wala muna. Opo. Kasi pag may nagpa-deliver ng 2:30, di-delivera muna yung wag magpunta dito. Kaya ang prayer po ay wala munang magpa-deliver. Para maihatid ang mga kabataan doon po sa Ternate. So, ayun, 3:00 po ng hapon, pero 2:30 po ang kitaan dito po sa baba ng Polar. Ayan. So, anong oras mga kabataan mamayang hapon? 2:30. Okay po. Mga kananayan at katatayan. To be announced. Okay. May sarili-sarili naman kayong GC. Tsaka malalaki na kayo, di ba? Alam niyo na. Alam niyo na po yan. So, ayun, salamat sa Panginoon. Sige po, baba na po ang worship team. Ayan, purihin ang Panginoon. Maraming salamat po sa Panginoon sa umagang ito. Muli, na patuloy tayong sinasamahan ng Panginoon. Amen? Amen. Sige po, wait lang po. Sorry po, ayan. Magsusuot na ako ng mahiwagang Alam niyo po, salamat sa Lord at yung hindi nataas yung grado ko. Ayoko po, pasensya na po sa nagsasalamin. Ayoko po tumaas yung grado ko. Kaya kapag gusto ko lang makita kayo ng malinaw, saka ako nagsasalamin. Ayan, nadaig ako ng mami. Kasi pag kaming dalawa nandun, mas malinaw yung mata niya sa akin. Nung buhay pa siya. Nung buhay pa siya, ho. Baka... nung buhay pa ang mami. Napakalinaw ho nun, ho. Ayan, purihin ng Panginoon. Alam niyo po, mga kapatid, kung maiintindihan lang talaga natin sa buhay na ito, na yung pagpanaw ay pag-uwi sa Panginoon, hindi po tayo matatakot. Yan. Tingin nga sa katabi. Okay. Hindi, kung maiintindihan lang talaga nating mabuti na yung pagpanaw ng isang tao o yung pagkuha ng Panginoon sa kanya ay pag-uwi sa Panginoon, especially po, merong buts and ifs. Kung yung taong yun ay nakakilala sa Panginoon, talagang walang pagkatakot. Kasi alam mo na uuwi ka sa Panginoon, uuwi ka sa iyong tunay na tahanan at walang iba nga po kundi ang ating Panginoon. Gusto lang naman talaga nating mapunta sa langit kasi nandun ang Diyos. Di po ba? Kasi kung saan nandun ang Diyos, doon tayo buhay. Amen? Kaya natin gusto doon kasi nandun ang Panginoon. At kung nasa ng Panginoon, syempre, doon din natin gusto mapunta. Amen? So sa umaga pong ito, ang pag-aaralan po natin is about the severity of sin. Po? Pag sinabing severity ay kung gaano kabigat ang pagtingin ng Diyos sa kasalanan. Kasi may mga pagkakataon po talaga na sinasadyang magkasala o hindi sinasadyang magkasala. Pero parehas pa ring kasalanan. Po? At maiintindihan din nating mabuti ngayon kung gaano kaseryoso
ang Diyos. Sabi mo nga, seryoso ang Diyos. Ayun, minsan kasi pinaglalaruan natin, di ba? Dadalo sa gawain, hindi. Mamaya na lang pupunta, mga late naman yon. Na po, minsan ay, tinatamad ako. Di po. So, dito rin papakita sa atin kung gaano kaseryoso ang Diyos, lalo na when it comes to holiness. Sabi mo nga, holiness. Yan, kabanalan. Po, kabanalan na ipinagkaloob sa atin, inimpart sa atin ng Panginoon. Po, para tayo ay makalapit din sa Kanya. Kasi without holiness, hindi tayo makakalapit sa Diyos. Po, kaya ipapakita niya po sa atin sa umagang ito na talagang seryoso siya sa kabanalan at ayaw na ayaw talaga ng Diyos ang kasalanan. Po, kasi hindi yun nature ng Panginoon. Ang very nature ng Diyos is kabanalan. Banal ang Diyos. Kaya nararapat lang na ang lahat ng lumalapit sa Kanya ay banal. Sige po, tayong lahat ay tumayo. Tayo po ay muling manalangin. Ama, salamat po sa umagang ito. Lord, nawa ay patuloyan po naming maintindihan ang nais mo pong ipabatid sa amin sa umagang ito, Panginoon. Kung gaano ka kaseryoso, Panginoon. Salamat po, aming Panginoon. Patuloy mo pong buksan ang puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Huwag na naming pigilan, huwag na naming hadlangan ang patuloyan mong ginagawang pagkilos sa aming mga buhay, bagkus ay palayain ka namin, Panginoon, na talagang kumilos sa kaibuturan po ng aming mga puso. Magsalita ka po para sa aming lahat, Panginoon. Purihin ka po, maging sa mga nakakapanood ng live na ito. Sa iyo ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po, nakatayo pa rin ang lahat. Basahin po natin. Salit-salitan po tayo, no po? Ready na po ba? Yes, salit-salitan po tayo. Sige po, ako muna po ang magbabasa. Verse 1, ang dalawang anak ni Aaron na sina Nadab at Abihu ay kumuha ng sunugan ng insenso. Nilagyan nila ito ng apoy at nagsunog ng insenso at humarap kay Yahweh. Ngunit gumamit sila ng apoy na hindi nararapat, sapagkat hindi ito iyong iniutos sa kanila ni Yahweh. Sinabi ni Moises kay Aaron, ito ang kahulugan ng sinabi ni Yahweh. Dapat akong kilalaning banal ng sino mang lumalapit sa akin, at dapat akong parangalan sa harapan ng mga tao. Hindi nakaimik si Aaron. Lumapit ang dalawa at inilabas nga nila ang mga bangkay na suot pa rin ang kanilang mahabang panloob na kasuotan. Huwag kayong lalayo sa pintuan ng toldang tipanan sapagkat kayo ay itinalaga na ng langis ni Yahweh. Baka kayo ay mamatay kapag di kayo sumunod. At sinunod naman nila ang iniutos ni Moises. Sige po. Dapat ninyong malaman kung alin ang para sa Panginoon at kung alin ang para sa lahat. Kung alin ang malinis at marumi.
Sinabi ni Moises kay Aaron at sa dalawa pang anak niyang natitira, sina Eleazar at Itamar, kunin ninyo ang natira sa handog na pagkaing butil kay Yahweh at gawing tinapay na walang pampaalsa. Kakainin ninyo ito sa tabi ng altar sapagkat ito'y napakabanal. Ngunit ang dibdib at hita ng handog na susunugin ay para sa iyo at sa iyong mga anak na lalaki at babae. Kakainin ninyo iyon sa isang sagradong lugar ayon sa tuntunin sapagkat iyo'y kaloob sa inyo bilang bahagi mula sa handog pangkapayapaan ng mga Israelita. Nang siyasatin ni Moises ang tungkol sa kambing na inihandog para sa kapatawaran ng kasalanan, natuklasan niyang iyo'y nasunog na. Nagalit siya kina Eleazar at Itamar at ang sabi, sapagkat ang dugo niyon ay hindi dinala sa loob ng sangtuaryo, dapat sana'y kinain niyo roon ang handog para sa kapatawaran ng kasalanan, gaya ng ipinag-utos ko. Sumang-ayon si Moises sa mga sinabing ito ni Aaron. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Sige po, makakaupo na po ang lahat. Papuri po sa ating Panginoon. So sa atin pong nabasa, sa mga nakaraan po, balik po tayo sa mga nakaraan na ating mga pinag-aralan. Diba? Palagi nating nababasa. Ginawa nila ang mga bagay-bagay ayon sa iniutos ni Yahweh. Di po ba? Naalala niyo po ba? Palagi, ginagawa nilang mga bagay-bagay ayon sa iniutos ni Yahweh. Pero this time, talagang pangita na dinesregard nila yung kabanalan ng Diyos. Nung dalawang anak na lalaki ni Aaron, sina Nadab at Abihu. Di po? Sabi po ay, balik tayo sa verse 1, ang dalawang anak ni Aaron na sina Nadab at Abihu ay kumuha ng sunugan ng insenso. Nilagyan nila ito ng apoy at nagsunog ng insenso at humarap kay Yahweh. Ngunit gumamit sila ng apoy na hindi nararapat sapagkat, pakibasa po yung naka-red na highlight. Yan. Medyo may napaisip po ba sa inyo? Na gano'n na lang tinignan ng Panginoon ang hindi nila pagsunod. Take note kasi po ito ay mga anak po ni Aaron. Di ba? Kakatalaga lang sa kanila. Di po ba? Hindi ako nagkakamali, chapter 8 po ba, Pastor? Kakatalaga lang sa kanila. Po. At ito, di ba, from the book of Exodus ay ipinagawa ng Panginoon ang toldang tipanan, maging ang mga kagamitan na naandoon. And then, nagbigay din ng rules and regulations ang ating Panginoon. Naka-specify po, naka-detail po yung gustong mangyari ng Panginoon. Even yung mga kasuotan nila Aaron at ng kanyang mga anak. And then, in the book of Leviticus ay yung pagsasagawa na ng mga iniutos ng Panginoon. And then in chapter 8 nga po ay kakatalaga lang nila, di ba? Nagkaroon ng consecration. Pag sinabing consecration, set apart, talagang sila ay pinili
Po, pinaliguan pa sila. Kasi nung panahong pa lang iyon, yung, di ba tayo, araw-araw naliligo na patawa ko. Kasi nitong araw, ang lamig. Tapos walang paso. So, wisik-wisik. Ayan. So, di ba talagang we see to it na paglalabas tayo ng bahay, mabango tayo, di ba? Hindi tayo buringos at bagong ligo. Lalo na kung mayroon kang ano. Pero nung panahon pala nilang iyon, no po, ang water is talagang cleansing. Yung, kaya di ba, kung maaalala niyo po, before sila tumawid para dun sa pagpunta nila sa Canaan, sinabi ni Yahweh, iniutos ni Yahweh sa mga Israelita na maligo kayo. So, ibig sabihin, hindi pala talaga araw-araw noon yung kanilang pagbath. Parang yung pagbath nila is may mahalaga kang gagawin. Kaya iba din yung nagpaligo kala Aaron at sa kanyang mga anak na lalaki nung araw ng kanilang pagtatalaga para sa Panginoon. And then, nangyari na nga po yung mga offerings, no po, mga handog na pag-aralan naman natin kahapon na ginawa ni Aaron through the guidance of Moses. Siyempre, yung lahat ng ginawa ni Aaron, sinabi din ng Panginoon kay Moises para magawa ni Aaron. Pero etong dalawang anak niya ay nangahas na gumamit ng apoy na hindi nararapat dahil kaya sinabing hindi nararapat kasi hindi ito yung sinabi ng Panginoon. Hindi ito yung iniutos ng Panginoon sa kanila. Sabihin mo nga, hindi inuutos. Hindi inutos. Yan. Verse 2, pakibasa nga po ng lahat. 1, 2, 3, go. Ayan. So right then and there, nung naglagay sila ng apoy doon sa insenso, lumabas yung apoy mula kay Yahweh at tinupok sila. So ano pong ibang term doon? Patay. Pinatay sila ng Diyos. Malupit po ba ang Diyos? Hindi po. Hindi po. Hindi po malupit ang Diyos. Kasi kung aalalahanin po din natin, dito po ay nagpapasimula pa lang na talagang magpakilala ang Diyos sa mga Israelita. No po? Parang nito, nagpapasimula pa lang na maging bayan ng Diyos ang Israel. Kaya hindi pwedeng palagpasin ng Panginoon etong ginawa ni Nadab at Abihu dahil baka sa mga susunod na mga maghahain sa Diyos, hindi rin i-disregard din nila yung kabanalan ng Diyos. No po? Kaya di ba may mga sa atin na mga magulang, kapag may ginawa ang ating anak, di ba talagang dumadating sa punto na pinapalo na natin sila. No po? Sa puwet. Sa puwet. Okay, pinapalo na natin sila. Kasi bakit? Para hindi niya na ulitin. Yun po ang nangyari dito. Para makita at makilala ng mga Israelita na seryoso ang Diyos. Ayaw niya ng kasalanan. Kaya kahit napaka-buti ng Diyos, ay nangyari pa rin ito kala Nadab at Abihu para hindi pamarisan. Sabi mga para hindi pamarisan. No po? Kasi nga again, dinisregard din nila yung kabanalan ng Diyos. No po? Yung pagbibigay ng parangal sa Panginoon. At gumawa sila ng hindi ipinag-uutos ng ating Panginoon. No po?
So God was making a point to all the other Levites, sa lahat po ng mga saserdote, sa lahat po ng mga maglilingkod nung panahong ito sa toldang tipanan. Po, na talagang dapat seryosohin ng sino man ang lalapit sa kanila. Basahin nga po natin yung verse 3, yung naka-highlight lang po na yellow. Verse 3, 1, 2, 3, go. Yan. Kasi for sure may nakakita din kala Nadab at Abihu. Kasi binigyan din ng instruction ng Panginoon etong sila Aaron at ang kanyang mga anak na sabihin, i-relay sa mga Israelita yung mga ipinag-uutos ng Diyos. Kaya alam ng mga Israelita ang utos ng Diyos. Even yung mga gagawing paghahandog, alam nila ito. Kaya ang sabi naman dito ay dapat akong kilalaning banal ng sino mang lumalapit sa akin at dapat akong parangalan sa harapan ng mga tao. So alalahanin po din natin na ito po yung mga una nga pong mga sacrifices na o mga handog na iniutos ng Panginoon. Di ba, nagpapasimula pa lang talaga silang tuparin. O ano nga yung for example, may instruction and then gagawin mo na. Ito po yung pasimula ng kanilang mga pag-o-offer sa Panginoon. Kaya nung naging disobedient po ang mga anak ni Aaron, talagang walang patumangging lumabas ang apoy mula po sa Panginoon at tinupok ang magkapatid. And hindi din pwede na ipagluksa sila nila Aaron. Yung makita, dapat habang naglilingkod pa rin sila sa Panginoon, hindi sila gusguse, hindi sila yung parang nagmo-mourn. No po? Dapat masaya ka pa rin kasi Diyos yung iyong pinaglilingkuran. Dapat hindi makikita kala Aaron at sa kanyang mga anak na may sign ng sila'y naghihinagpis. Dahil anong sabi? Baka magalit ang Diyos dun sa mga tao. Ang bigat, ang bigat ng role ni Aaron at ng kanilang mga anak nung kanilang kapanahunan. Po. At ipinapakita nga po dito, may similar story din tayong makikita dun sa Acts chapter 3, verses 1 to 11. Yan. Di ko po nilagay dyan. Di ko po nilagay dyan yung pinaka-book lang ng Acts chapter 5 rather, verses 1 to 11. Kasi gusto kong basahin po ninyo. Sige po, tayo po ang una pong makakahanap. Acts chapter 5, pakibasa po verses 1 to 11. Similar story po about this po na pangyayari po dito sa Leviticus chapter 10. Acts chapter 5 verses 1 to 11. Sige po, kahit sino po ang mauna. Gawa po, gawa sa Tagalog. Opo, pakibasa po. Chapter 5 po. 1 to 11.
Amen. Thank you po, Nanay Vicky. So dito po sa storyang ito, sa Acts chapter 5, verses 1 to 11, ay ito rin po yung nagpapasimula pa lang yung mga early churches. No po? Na dito kasi para lahat matugunan yung pangailangan ng bawat isa. No po? Yung kanilang uri ng pagbibigay ay ibebenta nila yung kanilang mga ari-arian and then bibigay nila ito kay Peter. No po? So pagbigay nila kay Peter, si Peter ang mamamahala kaya noon walang mahirap. Kasi lahat natutugunan yung pangailangan kasi nagtutulong-tulungan sila. No po? Nung panahong ito dito sa Acts chapter 5, yun nga, yung early nung nagpapasimula pa lang po yung gawain po ng Panginoon. So dito, yung mag-asawang si Sapphira at si Ananias po, ay hindi po nila ibinigay. No po? Hindi po nila ibinigay. Nagkasundo po sila na magsinungaling. Sabi mo nga, magsinungaling. Nagkasundo po yung mag-asawang magsinungaling na sabihin na ito lamang yung napagbentahan. Pero ang sabi nga ni Pedro, bakit mo naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Kasi nagkaroon na sila ng kasunduan. And they agreed. Yun ang matindi doon. The moment you agreed, nakatala na yon sa Panginoon na nag-agree ka. No po? Kaya, nung nagkasundo sila na magsinungaling, no po, sabi nga ni Pedro, hindi ka sa tao nagsinungaling, sa Diyos. Nung marinig ni Ananias yung word na yon na sa Diyos ka nagsinungaling at hindi sa tao, siya'y nalagutan ng hininga at bumagsak. At lahat ng nakabalita sa pangyayaring iyon ay pinagharian ng matinding takot. Namatay din siya agad-agad. Di ba may mga pagkakataon na binibigyan pa ng Diyos yung mga agaw buhay? Di po ba? Binibigyan pa sila ng Diyos ng pagkakataon na makahingi ng tawad. Pero ito, hindi niya na nagawang makahingi ng tawad. Kasi pagkasabi po ni Peter na sa Diyos ka nagsinungaling, hindi sa tao, nalagutan siya ng hininga at bumagsak. So, kinausap naman ni Pedro yung asawang babae. Yan, yung asawang babae naman. Ibig sabihin, binigyan pa ng pagkakataon yung babae, tama? Binigyan pa siya ng pagkakataon. And kung babasahin din natin, binigyan din ng pagkakataon yung lalaki. Kasi may itinanong pa muna si Peter na pwedeng sabi niya, ay, sorry po, eto po talaga. No, may pagkakataon pa din yung lalaki. So yung babae, ganun din. Nagsinungaling din po. Sabi ay, ito lamang po yung kabuang pinagbilhan ng aming lupa. Kaya't sinabi sa kanya ni Pedro, bakit nagkaisa kayong subukin ang Espiritu ng Panginoon? Hayan, kadarating pa lamang ng mga naglibing sa iyong asawa. At ikaw naman ngayon ang isusunod nila. Noon din nabuwal si Sapphira sa paanan ni Pedro at namatay. Mahigpit po ba ang Diyos? Hindi po. Hindi po. Ipinapakita lang ng Panginoon na talagang hindi pwede ang anumang kasalanan sa Kanya. Hindi ka pwedeng magsinungaling sa Diyos. Pwede mong gawin sa tao, pero sa Diyos, hindi. Hindi. Yun kasi yung parang ginagathered natin dito din na offering, mga tithes and offerings, mga pledges, yun po yun. Yun po yung ipinagkait nila sa Panginoon. Ni Ananias at ni Sapphira.
na hindi talaga naiintindihan ng tao na ang lahat ay galing sa Diyos. Naintindihan po ba natin yon? During the flood, hindi sa natutuwa, nakakalungkot nga po eh. Pero nakita ko ang daming magagandang sasakyan, lunod, mga bahay, inanod, buong bahay, inanod. Ano pong ipinapakita sa atin dito? Wala tayo talagang pwedeng panghawakan. Meron kang magandang bahay, anytime pwedeng kunin yan ng Diyos. Meron kang magandang sasakyan, anytime pwedeng kunin yan ng Diyos. Meron kang business, matatag yung business mo, anytime pwede din itong kunin ng Diyos. Lalo na kung hindi nagbibigay ng parangal sa Panginoon. Lalo na po kung hindi natin nabibigyan ng parangal ang Panginoon sa lahat po ng mga hindi naman din sa atin. Even yung ating pinakabuhay, itong buhay na ito, na hindi mo pa ipinapagamit sa Panginoon, hindi yan sa'yo. Kahit na anong pigil natin sa araw ng ating kamatayan, kahit gaano pa kasustansya ang iyong kinakain sa araw-araw, may araw ng pagkuha ang Diyos. May araw ng pagharap sa Panginoon. No po? Kaya nga, salamat sa Panginoon sa kanyang mga ipinapaalala sa atin sa araw na ito. Kung ano talaga yung dapat nating pinapahalagahan sa buhay na ito. Na dapat talagang pinapahalagahan natin yung ating panata o yung ating promise sa Panginoon. Lalo na kung ipinramis mo naman talaga na hindi ka naman talaga, walang nag-udyok, walang pumilit sa'yo na gawin yon. No po? Gawin iyon para sa Panginoon. Kasi, again, seryoso ang Diyos. Po? Kasi ito, no, kitang-kita mo, no po? Yung bigat kapag nagkasala sa Diyos. Talagang patay kung patay. Pwede mo sabihin, noon lang po yan. Noon lang po yan. Kapatid, hindi naman nagbabago ang Diyos. Kung gaano niya pinahalagahan ang kanyang kabanalan ng panahong ito ng mga Israelita. Even nung panahon nila Pedro, ganun pa rin ang Diyos ngayon. Mahalaga pa rin sa Diyos na ang lahat ng lalapit sa Kanya ay talagang yung paglapit sa Kanya ay buong puso, hindi napilitan lang. Hindi dahil may kailangan ka lang kaya ka tumatawag sa Diyos. Hindi dahil may sakit ka na. Kundi ngayon, habang wala ka pang sakit, tumawag ka na sa Diyos. Ngayon na malakas ka pa, lumapit ka na sa Diyos. Kasi napaka-unfair talaga ng tao. Sobrang unfair. Bakit? Galing sa Diyos ang kanyang buhay. Pero nung kalakasan niya, hindi niya iniintindi ang Diyos. Gala dito, gala doon, punta dito. Alam na may gawain. Binabahagi na ng salita ng Diyos ang mga mahal sa buhay. Bukas na lang. Sa susunod na araw na lang. Dinatnan ng sakit. Hindi na tinuruang manalangin. Nagkusa na. Ganyan ang tao. Kapag wala na talagang magawa, last option ang Diyos. Napaka-unfair. Mantalang tayo, inuna tayo ng Diyos. Itaas ang kanang kamay. Sino dito yung nagsabing, Lord, isend mo nga si Jesus kasi kailangan ko ng kaligtasan? Meron ba? Meron bang nakaisip sa atin nun? Di ba wala? Kasi nung makasalanan pa lang tayo, alam na ng Diyos na kailangan ng kaligtasan ng lahat ng tao. Kaya nung makasalanan pa lang tayo, ginawa na ni Jesus ang dapat niyang gawin. Kasi alam niyang wala talagang ibang kaligtasan maliban kung i-offer niya ang kanyang sarili sa atin. Maliban sa kanyang dugo na kanyang inialay para malinis tayo sa anumang kasalanan. The moment we confess
our sins. Mahalaga po kasi ang confession. Hindi pwedeng lalapit ka sa Panginoon and then at the same time, ginagawa mo pa rin yung kasalanan. Hindi tayo pwedeng makalapit sa Diyos na meron tayong karga-kargang kasalanan. Kaya nga, every time nalalapit tayo sa Panginoon, humihingi tayo ng tawad sa Panginoon. Kasi baka may nagawa talaga tayong mali. Baka may nasabi tayong mali. Baka may naisip tayong mali. Baka may nabigkas tayong mali. Humihingi tayo ng tawad sa Panginoon. Kasi alam niya naman ang ating puso. Batid niya po, God knows our hearts. Po, He knows kung talagang naniniwala tayo sa Kanya. He knows kung talagang mahal natin siya. Hindi mo kayang dayain ng Diyos. Hinding-hindi. Hinding-hindi. No? Hinding-hindi ka pwedeng mag-offer sa Panginoon na talagang alam niya kung yan ay talagang bukal sa puso mo. Alam niya kung talagang bukal sa puso mo yung pagbibigay, yung pagdalo dito o napilitan ka lang. Alam niya po. And naghahanap ang Diyos. Sabi mo nga, naghahanap ang Diyos. Imagine, ang Panginoon yon, no? Panginoon to. Alam niyo, anytime pwede niya talagang i-wipe out ng mga tao. Anytime, pwedeng gawin yun ng Diyos. Bakit? Diyos siya eh. At wala tayong magagawa doon kapag ni-wipe out tayo ng Panginoon. Pero anong nangyayari? Binibigyan niya pa rin tayo ng pagkakataon. He is seeking those who come to Him in humility. Yung ready na talaga to lay down his pride and all, talagang humbly and continue to ask God for, Lord, forgive me po. Habag ka sa akin, Panginoon. Tulungan mo po ako, Panginoon. No, hindi, yung nakikita natin sa ating paligid, hindi na talaga, ibang klase, no? Dati, kapag bagyo, kung sa Visayas lang. Kung sa Luzon lang. Ngayon, buong Pilipinas. Buong Pilipinas ang and lalo na yung Bicol, hindi naman talaga sila, tama po ba? Hindi doon yung sentro ng bagyo. Pero, grabe, no po? Talagang nanggigising ang Diyos. Nagpapakilala ang Diyos. Anong gagawin mo, kapatid? So, nararapat lang na talagang patuloy tayong magpalinis sa Panginoon. Po, hingi tayo ng tawad sa Panginoon. So, tingnan po natin ano nga ba talaga yung ibig sabihin po ng kasalanan? Po, ano nga ba talaga yung ibig sabihin ng kasalanan? So, pangkaraniwan kasi, ang alam natin sa kasalanan ay yung panlalait, yung mga illegal na gawain, di ba? Yung mga pagpatay, yung mga pangangalon niya, yun. Yun lang yung alam nating kasalanan. Pero, basahin nga po, anong ibig sabihin ng kasalanan? Sige po, 1, 2, 3, go. Na ang ibig sabihin ay? Yan. Po. So, pag sinabing yan, di ba, napag-aralan natin yon nung si ate ang nag-share, lang natin kasi hindi naman lahat minsan ay talagang nakakapanood ng ating online. So, when you say you miss the mark, hindi ito yung mga bagay na, yun nga, yung kasalanan or intentional. Ano po? Ito yung mga bagay na alam mo naman na dapat mong gawin, pero hindi mo ginagawa. Alam mo na ikaw ay anak ng Diyos. Alam mo na nilinis ka na ng Diyos. Pero ginagawa mo pa rin yung mga bagay na ayaw ng Diyos at hindi mo ginagawa yung mga bagay na dapat mong ginagawa. Like for example, alam mo na araw-araw you need to commune with your Creator, with your God, with your lover,
with the lover of your soul, pero nakakaligta ang gawin. Alam mo na araw-araw, kailangan mong manalangin. Diba? Alam mo na araw-araw, kailangan mong magbasa ng salita ng Diyos. Kasi ito yung pagkain ng ating kaluluwa. Ito yung salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ang dulot nito sa atin ay patuloy ang paglagong espiritual. Kaya may mga tumanda na sa Panginoon, masasakitin pa rin. Konting nadampian lang yung kanyang sugat ay hindi nadadalo kinasandayan. Ayan, nagpaparinig na naman ang pastor. Mga ganon, mga kapatid. Never po nagparinig ang mga pastor. Talagang, eto lang talaga yung sinasabi ng salita ng Diyos. At kung ikaw ay natatamaan, good for you. Hindi katulad ni Pharaoh, pinatigas ng Diyos ang puso niya. Mas nakakatakot yon, kapatid. Kaya kung ikaw ay nasasaktan sa salita ng Diyos na naririnig mo, matuwa ka. Ibig sabihin, gusto pa ng Diyos na baguhin ka. Hindi katulad nung kay Faraon, pinatigas ng Lord ang puso niya. Kaya kahit anong sabihin mo sa kanyang, ito ang mensahe ng Panginoon, wala. Hindi siya apektado. Kasi pinatigas na ng Lord ang puso niya. Mas nakakatakot yun. So, ito po ang ibig sabihin ng kasalanan. Diba? Kasi, humingi tayo ng tawad sa Panginoon eh. Dapat ihingi din natin ng tawad sa Panginoon, hindi lang yung ating mga pagsisinungaling. Hindi lang yung ating mga paggawa ng masama. Kundi even yung hindi mo pananalangin. Even yung hindi mo pagbabasa ng Bible. Even yung hindi mo pagdidisipulo. Kasi yung sinasabi sa Matthew 28, ito po ay utos sa mga nadisipulo na. And napakapalad po natin dahil we have po booklets about discipleship. Na dapat lahat ay nag-undergo talaga nun. Kasi God is looking for member, pastor, preacher. God is looking for disciple, disipulo. Hindi yung gusto lang magparami ng Diyos. Hindi po. Kaya niya dinisciple yung kanyang 12 disipulo para magdisipulo din sila. Kaya ka nakakilala sa Panginoon para magdisipulo din. Kaya nga po tayo nagde-discipleship. Kaya nga po tayo may discipleship program. At salamat sa Panginoon sa mga nag-a-undergo noon ng training na iyon. Kasi yun ang dapat. Hindi siya optional. Hindi siya optional yung go and make disciples na pwede mong sundin, pwedeng hindi. Hindi po ganon. Yung go and make disciples, utos yon. It is a command. Whether you like it or not, it is a command. At alam natin na pag inutos ng Panginoon, dapat sundin. Kasi ikaw din ang mabebenepisyohan ng pagsunod. Di po ba? At ikaw din ang mabebenepisyohan kapag hindi ka sumunod. Ikaw din ang masasaktan, ikaw din ang iiyak. So ito po yung tunay na kahulugan ng kasalanan. Lalo na sa ating mga mananampalataya. Kasi di ba yung Bible, originally it is written in Hebrew and Aramaic. Kaya kung ano yung original niyang ibig sabihin, yun yung dapat nating tinitingnan. It is, you miss the mark or you fail to do yung plano talaga ng Diyos para sa iyo. Sabi ko nga, paano yung mga nagpapastor na hindi talaga tinawag magpastor? Yes, nagkakasala sila. Kasi ginagawa nila yung hindi naman pinapagawa ng Diyos.
Kaya pakalimilimiin mo yung iyong ginagawa ngayon. Kung yan ba talaga ang pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Kasi kung hindi yan ang pinapagawa sa iyo ng Diyos at ginagawa mo pa rin, nagkakasala ka kahit magandang bagay pa yan. Kasi kung titignan natin, yung ginawa ni Nadab at Abihu, they just want to offer. Diba? Gusto nilang maghandog, gusto nilang humarap sa Panginoon. Pero dahil hindi iyon ang iniutos ng Diyos, nagkasala sila. Kaya may apoy na lumabas mula sa Panginoon at pinatay sila. Kasi hindi nila ginagawa yung pinapagawa ng Panginoon, kundi yung ginusto lang nilang gawin. Kaya kahit sabihin mong, misyon yun. Pupunta ako sa misyon. Kung hindi ka pinagmimisyon ng Panginoon, kapag nagmisyon ka pa rin, nagkakasala ka, kapatid. Ayaw ng Diyos na pinapangunahan mo siya. Kaya hindi porke magandang bagay, yan na nga. No po? Kasi pwedeng hindi yun talaga yung gusto ng Panginoon. We are missing the mark. No po? Kasi hindi talaga yun yung gusto ng Diyos. Kaya hindi ka makabullseye. Ano ba yan? Naglilingkod naman ako sa Panginoon. Bakit ganito? Kasi baka hindi naman talaga yan ang pinapagawa ng Diyos sa iyo. Yan lang yung gusto mo kasi dyan ka komportable. Hindi ka dyan nauulanan, hindi ka nahihirapan. Pangkaraniwan gusto ng Lord, lumabas tayo sa comfort zone natin. Kasi kung titignan natin talaga mga utos ng Panginoon, kakaiba talaga. Yung isang propeta, di ba, inutusan niyang mag-asawa ng isang prostitute. Imagine. Imagine yung utos na yun ng Panginoon. Pero inutos ng Panginoon para makita ng mga Israelita kung anong kalapastangan ng ginagawa nila sa Panginoon. Kung ano yung maidudulot ng pagsuway nila sa Diyos. Kaya iniutos ng Panginoon yun doon sa propetang yun. Para makita ng mga Israelita na miserable yung magiging buhay nila kapag diniyos nila ang ibang Diyos. Kapatid, seryoso ang Diyos. Kaya kung nilalaro-laro mo pa ang paglilingkod sa Panginoon, today is the day para patuloy ang humingi ng tawad sa Panginoon at alamin kung ano talaga ang ipinapagawa ng Diyos sa iyo. Kasi kung ano man nga ang ipinapagawa ng Diyos sa iyo, ang Diyos din naman ang magpo-provide niyan. Hindi mo takot na takot akong magpastor. Kasi nga alam niyo naman yung buhay ko. Hindi naman talaga magandang patotoo. Pero yun, naglayas. Sumama. Huwag niyo nang dugtungan, baka magkasala lang kayo. Alam niyo, talagang hindi mabuting patotoo. Kahiyahiyang buhay. Tapos tinawag, magpastor. Kaya sabi ko kay Dad, kung kayo ang tumawag sa akin, hindi na lang. Hindi na lang. Kasi nga, anong mukhang hiyaharap ko? Anong karapatan ko? Kumbaga, karapatan magpastor. Ganyan-ganyan ang buhay mo. Baka ang isip ko noon, baka hindi ako sundin, baka itakwil ako, baka kung ano-anong baka. Pero the moment na ipinaintindi sa akin ng Panginoon na kapag tinawag ka ng Diyos, ang Diyos din ang hihipo ng puso ng mga tao. No? Hindi mo kailangan i-please sila. Ang pinakakailangan mo, i-please ang Panginoon. And then God will do the rest. Just have to step forward dun sa pinapagawa ng Panginoon sa iyo. And God will provide everything na kakailanganin mo. Kung kailangan mo ng tao para magawa yung pinapagawa ng Panginoon, He will provide.
Kung kailangan mo ng, for example, ikaw ay binata ngayon. Kung kailangan mo ng asawa, no po, para matupad o magawa mo yung pinapagawa ng Panginoon, He will provide for you a good wife or a good husband. Kung kailangan mo ng anak, no, mag-asawa na kayo, kung kailangan mo ng anak, para ma-fulfill o magawa mo yung ipinapagawa sa iyo ng Panginoon, He will provide. No? Lahat yan. He will provide the strength, knowledge, skills. Lahat po yan. Kaya nga hindi na tayo dapat matakot ngayon sa pag-yes sa Panginoon. Kasi siya din naman ang magpo-provide para magawa po natin yung ipinapagawa niya. So ngayon na dapat maging aware na tayo sa ating mga ginagawa. Na hindi pala lahat ng maganda na iniisip ko ay gagawin ko. Kasi pwedeng magkasala ako. Kundi ang gagawin lang talaga natin ay kung ano ang ipinapagawa ng Diyos. Po, kung ano ang ipinapagawa ng Diyos. Sabi nga, pakibasa po, Santiago chapter 4 verse 17. 1, 2, 3, go. Yes. Sabi, kung alam ng isang tao ang mabuti, di ba? So ito yung talagang ibig sabihin ng kasalanan. No po? Na alam mo na mabuting bagay na dumalo sa gawain ng Panginoon, manalangin, magbasa ng salita ng Diyos, pero hindi mo ginagawa. Ikaw ay nagkakasala. At ayaw ng Diyos sa kasalanan. Kitang-kita natin sa mga example from Nadab and Abihu. At dun sa mag-asawang Ananias, kitang-kita natin na ayaw ng Diyos nang hindi sumusunod. Kung alam mong tama, alam mong tamang magpatawad, pero hindi nagpapatawad. Alam mong tama na mahalin ang iyong kapwa, pero namimili ka pa rin. Alam mong kailangang i-bless ang gawain na ito. The more na pinagpapala ka ng Panginoon, the more mo dapat pinagpapala ang gawain ng Panginoon. Pero ang kuripot mo pa din. Tama na yan sa Diyos. Alam kasi ng Diyos na may kailangan ako. Alam ang tamang gawin, pero hindi ginagawa, nagkakasala siya. Alam niyo, kahit hindi ka pala manlait, magsinungaling, kahit hindi mo saktan yung iyong kapwa, pero kapag hindi mo ginagawa, yung alam mong tama, nagkakasala ka pa din pala. Ano pa po? Pakibasa po, sunod, Genesis 4 verse 7b. Anong sabi sa huli? Dapat mapaglabanan. Yung antok na antok ka na kasi, syempre, nagtatrabaho naman talaga tayo, di ba? Wala tayong magagawa dun eh. Yun na po talaga. Kailangan magtrabaho. Po, yun yung mga bagay na hindi talaga natin pwedeng hindi gawin. Magtrabaho. Diba? Para meron din tayong makain. So, we work. Pero mas dapat po natin ginagawa yung para sa Panginoon. No, kaya kahit antok ka na, o pwede din, simulan mo yung araw mo. Manalangin ka, magbasa ka ng Bible. Ba't nga ba ginagawang pampatulog ang Bible? Hindi ako makatulog. Magbasa ka ng Bible. May natutunan ka kaya nun? Nagbabasa ka ng Bible para makilala mo pa ang Diyos. Makikilala mo ba ang Diyos doon? Paantok ka na?
Yung pagod na pagod, ay, kailangan ko nga palang magbasa ng Bible. Ay, di gawin mo pagkagising mo sa umaga. Bago mo gawin ng ibang bagay. Para hindi kung kailan inaanto ka na, saka ka din makikinig ng morning devotion. Ay, hindi naman si pastor, nakakatamad naman makinig. Ganyan tayo minsan, namimili tayo ng pakikinggan eh. Eh sabi, kahit bata yan, basta ang sinasabi niyan ay salita ng Diyos, dapat siyang pakinggan. Kasi ito ay salita ng Diyos. Ano po? So ang kasalanan parang mabangis na hayop na laging nag-aabang. Nandyan lang yan. Kahit dito sa worship center, yes. Nandyan yan. No, nag-aabang para lapain ka. Nais nitong pagharian ka. Kaya anong dapat mong gawin ulit? Yan, mapaglabanan mo ito. So, paano mo gagawin para mapaglabanan ito? Kailangan mo ang Diyos. Kailangan natin ang Diyos. Kasi kung wala ang Diyos, talagang hindi po natin kayang hadlangan yung kasalanan. Hindi natin kaya. Yung sa lakas natin, hindi natin kaya. Talagang kailangan natin ang Diyos. Po, sabi nga dito, ang kasalanan ang nagiging hadlang sa Diyos at sa tao. Sige, pakipakita nga na po natin, teacher, yung picture. Ano nakikita nyo dyan? No, sa unang picture po. Ano nakikita nyo dyan? Yung tao. Tapos, parang sa susunod na picture, teacher, parang gusto niyang tumawid. Pero hindi kaya. Hindi kaya. Kasi, sin separates man from God. Talagang yung tao, naalala niyo ba to? Saang sagot ito eh. Talagang yung tao, hindi niya kayang lumapit sa Panginoon on His own. On His own. Yung talagang, ay, gusto kong lumapit sa... Walang ganon. Walang ganon, kapatid. Wala yung kusa mong marirealize. Walang ganon. Talagang ang Diyos pa rin ang gagawa para ma-realize mo, maintindihan mo na kailangan mo ang Diyos. Ang Diyos ang palaging gumagawa ng paraan. Magpapadala siya ng tao. Pwedeng iaalaw niyang magkasakit ka. Pwedeng iaalaw niya yung kawalan. No po? Para makita mo, maalala mo ay, kailangan ko pala ang Diyos. Ay, kailangan ko nga ang Diyos. No? Kasi hindi kayang lumapit ng tao sa Diyos because of sin. Next picture po, teacher. Sin brings death and judgment. So, walang magawa ang tao. No? Walang kayang gawin ang tao. Pero may good news. Next picture. Yan. No? Nagkaroon na ng way. Ang tao para makalapit sa Diyos. Yung way na yon is Jesus alone. Diba? Sabi sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus Christ. No? Kaya ang makasalanang tao, kailangan niya si Jesus para mapatawad siya sa anumang kasalanan. Kapag humingi siya ng tawad. Sabi mo nga, kapag humingi ng tawad. Yes. Again, confession is very important. Dapat maintindihan ng tao na may nagawa siyang kasalanan. Kasi ang tao minsan prideful. Hindi niya naintindihan na may nagawa siyang kasalanan. Dapat magkilusan pa siya ng Panginoon para maintindihan niya na may nagawa siyang kasalanan. O kung sabihin mo man, hindi naman ako ganon, hindi naman ako ganyan. O mabait naman akong anak, masunurin naman akong, mabait naman ako sa aking mga kapatid. Kung sinasabi mo man na ganon, meron ka pa rin kasalanang minana kay Eva at kay Adan. Kaya wala pa rin. Talagang makasalanan talaga lahat tayo. Di ba? All have sinned,
all have fallen short of God's glory. Talagang walang nakaabot, no, dun sa standard ng Diyos. Kaya kinailangan talaga si Jesus na maipako sa krus para yung dugo ni Jesus, yun po yung naglinis sa atin. Kasi yun yung pinag-aaralan natin sa Leviticus, di ba? Yung pagwisik-wisik ng dugo, di ba? Yun yung maglilinis sa tao. Pero hindi nga yun naging enough. Kaya kinailangang i-offer ni Jesus ang kanyang sarili. And then, nabayubay siya sa krus. And then after 3 days, siya ay nabuhay. Para tayo ay mabuhay. Kasi patay ang tao kung wala pa siyang tamang kaugnayan sa Panginoon. Sila yung tinatawag sa Bible na spiritually dead. Kaya wala talagang mapapala tayo sa walang tamang kaugnayan sa Panginoon. Pero meron kang dapat gawin. Sabi mga, meron akong dapat gawin. Yes, you have the assignment po. To share the good news, di po ba? Ibinagkaloob ng Panginoon ang mabuting balita sa atin para rin sa iba. Para sa mga mahal natin sa buhay na wala pang tamang kaugnayan sa Panginoon. So certainly there is grace and forgiveness and plenty of second chances po sa mga tao. Pero God wants us to know that He is serious. Na seryoso po ang Diyos when it comes to giving Him honor and glory. Po, na yung talagang paglapit mo sa Panginoon, hindi basta-basta, kapatid. No po, hindi basta-basta. Kaya wag po nating sasadyain na ding magkasala. No, as a believer, hindi na po natin vocabulary yon. Yung sasadyain mong hindi magbasa ng Bible, sasadyain mong hindi manalangin, sasadyain mong hindi dumalo sa gawain ng Panginoon. Kasi alam mong dapat mong ginagawa yon. No? Alam po ba natin yon? Hindi pala alam. Kaya pala hindi ginagawa. But now you know, kapatid. Sorry po kung napatawa ko. But now you know, kapatid. Alam mo, araw-araw, kailangan mong manalangin because it is your communication with God. Ang pananalangin po, hindi lang ito yung basta kapag may request ka. Ang pananalangin po, yun yung pakikipag-usap mo sa Panginoon. Diba, sa mag-asawa, taas ang kamay mga may asawa na. Diba, mahalaga ang komunikasyon. Nasan ka na? Sumagot ka, nasan ka na? Nag-aalala na ako. Diba? Napakahalaga ng komunikasyon maging sa ating mga anak. So kung gaano mo pinapahalagahan yung komunikasyon sa asawa mo at sa iyong mga anak, mas pahalagahan mo yung komunikasyon mo sa Panginoon. Kasi yun yung talagang mabibuild ng personal and intimate relationship mo sa Panginoon. Hindi yung lalapit ka lang sa Panginoon kapag may kailangan ka. Nagagalit tayo sa mga anak natin na natawag lang ng mama kasi may kailangan sila. Tinatawag mo lang naman akong mama kasi may kailangan ka. Minsan, ganun din naman tayo sa Diyos. Tumatawag lang sa Panginoon kapag may kailangan. Huwag ganon, kapatid. Sabi mo, huwag ganon, kapatid. Huwag ganon, kapatid. Araw-araw, manalangin ka. Araw-araw, magbasa ka ng salita ng Diyos. Kasi kapag hindi mo ginagawa, kapatid, ikaw ay nagkakasala. Kasi mabuting gawin yun eh. Diba? Ibalik ulit natin, teacher, dun sa Santiago 4:17. Pakibasa po ulit ng lahat. Santiago 4:17. 1, 2, 3, go. Yan. Po, alam mo na ngayon. Sabihin mo nga, tanong mo sa kapatid, sa katabi mo, alam mo na ba? Alam mo na ngayon? Alam mo na ba yung dapat mong gawin ngayon? Nawa talagang gawin, kapatid. Diba? Kaya tayo nagtatrabaho, alam nating mahalaga yon. Walang pagkain si Noe, diba? Pag hindi nagtrabaho si Sir.
O walang pagkain si kapag hindi nagtrabaho. Di ba? Alam mong mahalaga. So kaya kailangan isiksik mo din sa isipan mo na mahalaga din ang Diyos. Mas mahalaga ang Diyos para pinapahalagahan mo din ang Diyos. Kaya nga sabi sa Romans, talagang magpabago tayo ng isip. Diba? Kasi talagang itong kaisipang ito Kasi diba iniisip natin, mahalaga ang work. Mahalaga ang work. Pero isipin mo din, mas mahalaga ang Diyos. Para mapahalagahan mo yung mga bagay na para sa Panginoon. Okay po. So, last verse po, Romans 6:23. Andyan ba, teacher? Pakibasa po. 1, 2, 3, go. Yan. No? For the wages of sin is death. Lahat tayo. Dapat papunta sa impyerno. Lahat tayo, lahat. As in lahat. Kasi lahat nagkasala But the gift freely given by God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ganoon kamabiyaya ang Diyos. No? Ganong kabigat yung kasalanan. Pero mas mabigat yung pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Amen. Sige po, tayong lahat ay tumayo. Truly po, we need Jesus every day. Kailangan natin ang Diyos. Po, para patuloyan tayo na makalakad po ayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Huwag talagang i-prioritize natin ang Panginoon sa buhay na ito. Again, sobrang mabiyaya ang Diyos. Mahal na mahal ka ng Panginoon, kapatid. That's why He sent Jesus in our lives. Kasi alam ng Diyos na hindi talaga natin kaya. Pero sobrang salamat sa Panginoon sa Kanyang biyaya sa buhay ng bawat isa. Ito, buhay pa tayo. Kung gusto mo nang lumapit sa Panginoon, ngayon mo na gawin. Kasi palagi din yung naririnig, hindi tayo palaging buhay sa buhay na ito. Malakas ka ngayon, mamaya hindi natin alam. Buhay ka ngayon, mamaya hindi natin alam. Kaya kung gusto mo talagang lumapit sa Panginoon, ngayon na yung tamang oras ng talagang pagsuko ng buhay sa Panginoon, paghingi ng tawad sa Panginoon, sa lahat ng ating mga nagawang pagkakamali, pagkakasala, pag-neglect natin sa Kanyang mga salita, mga paalala sa atin ng Panginoon. Ngayon ang oras ng paghingi ng tawad sa Panginoon. And the moment you ask God for forgiveness, magpatulong ka sa Panginoon na huwag mo nang balikan. Huwag mo nang balikan yung mga naihingi mo na ng tawad sa Panginoon. Tulungan tayo ng Panginoon. Lord, maraming salamat po sa buhay po ng bawat isa, Panginoon. Patuloyan namin inaalay sa iyo ang aming mga buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa iyong biyaya sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, kung hindi mo po pinairal ang iyong habag, ang iyong biyaya, ang iyong pag-ibig, Panginoon, hindi na talaga namin alam kung saan kami pupunta. Pero maraming salamat po, aming Panginoon, for sending Jesus in our lives. Maraming salamat po, aming Panginoon. Salamat po. We truly appreciate you, Father. We are so grateful for everything that you have done po. At sa lahat pa po ng gagawin mo sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Habang hindi karapat
pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mo ginawa. Mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahira ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat, Panginoon. Maraming salamat po. Ang walang salang manunubos at umako ng parusang nararapat sa akin. Anong habag sa tulad ko, igawad ang iyong katwiran at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na salamat po, Panginoon. Maraming salamat po, aming Diyos. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagpapasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahira ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo.
maraming salamat po sa napakalawak mong pag-ibig sa amin, Panginoon. Mas malawak pa sa mga kasalanang aming nagawa. Mas higit pa sa mga kasalanang aming nagawa. Ama, salamat po. Huwag po namin ipagwalang bahala ang iyong mga salita na aming narinig sa umagang ito. Patuloyan po itong mag-sink in sa kaibuturan ng aming mga puso, Panginoon. Mas mapahalagahan ka namin, Panginoon, sa mga bagay na nandito na kayang i-offer ng mundo. Mas pahalagahan ka namin, Panginoon. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di napahirang ang kabanalang kawalhati. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa subulang biyaya mo. Nawa, Panginoon, habang inaalaw mo po na kami ay mabuhay pa, talagang maipakita namin the way we think, the way we speak, the way we act, Lord, na Ikaw ang aming pinapahalagahan sa buhay na ito. Hindi po namin kayang baliwalain na may panahon at may itanakda kang araw sa tao ng pagharap sa iyo. Nais namin, Panginoon, na pagharap po namin sa iyo ay talagang marinig po namin na ikaw ay natutuwang makita kami, Panginoon. At for the longest time, Panginoon, na nandito kami, mga pagtitiis na aming kinaharap sa buhay na ito. For the longest time, Lord God, maraming salamat po sa araw po na makikita ka namin ng mukhaan. And we will have this eternal fellowship with you. Na nahadlangan ng kasalanan nung panahon ni Eva at Adan. Pero dahil din sa iyo, you made a way, Panginoon, para muli ay maranasan po namin ang walang hanggan na sa piling mo, Panginoon, sa iyong presensya. Nawa, Panginoon, ay mas pahalagahan namin, mas paghandaan namin ang araw na iyon. Talagang maihingi na po namin ng tawad sa iyo. Lahat-lahat po, Panginoon. At simula sa araw na ito, kung alam naming mabuting gawin, nawa yun lang po ang aming gawin. Tulungan mo kami na palaging desisyonan po sa buhay na ito na mapasaya ka po, Panginoon. Maraming salamat po sa napakalawak pong pag-ibig at biyaya sa aming lahat na sa araw na ito, binigyan mo po kaming muli ng pagkakataon na makalapit sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo pong lahat ng papuri, pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Salamat po sa Panginoon. Sige po, malaya po ang bawat isa na ibigay ang nararapat para sa Panginoon. Amen. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. So blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love told me to live now. You are more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love told me to live now. You are more than enough. So blessed. So blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love told me to live now. You are more than enough for me. Amen. Ayan, sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka na ng Panginoon. Ayan, pinagpala na tayo ng Diyos sa mensahe niya para sa ating lahat. Nawawag po nating makalimutan at salamat sa Panginoon. Muli, pinapaalalahanan po lahat po ng kabataan mamayang 2:30 at loobin ng Lord na makapunta po doon sa Joint Fellowship with Door of Faith, Ternate. And yung sa mga kananayan po at katatayan, ay i-announce na lang po sa inyong mga GC. Ayan, ipanalangin po natin ang ating daddy. Siya po ay nasa Ormoc. Ayan, na-canceled po yung kanyang flight last Thursday. Kaya kahapon lang siya nag-rebook siya. So kahapon lang siya din nakaalis. Kaya salamat sa Panginoon, sa patuloy ng pag-ingat ng Panginoon, sa ating daddy, sa pagmimisyon sa Ormoc, at loobin ng Lord na makauwi na siya bukas or sa Tuesday. Any more announcement po? Saan, Pastor? Pastor? Ayan. Manatili po tayong maganda daw at gwapo. Ayan, salamat sa Panginoon. And patuloy tayong pakaingatan ng Panginoon kasi may paparating ulit na typhoon. Di natin alam kasi ang pangalan niya is Leon. Pwedeng sana'y mabagsik lang yung pangalan pero kasi yung Christine parang ang ano niya parang mahinhin siya pero grabe. Grabe pala yung yung galit. Ayan, pero salamat sa Panginoon. He sustained us. Amen. Sige po, manalangin po tayo, Ama, sa iyo pong lahat ng papuri, ng pagsamba at tanging pasasalamat. Salamat po sa lahat po ng patuloy ang ginagawa mo po sa aming mga buhay. Pinapapurihan ka namin, Panginoon, maging sa iyong mensahe. Maraming salamat po. Nawabaunin po namin ito, Panginoon, at huwag po naming makalimutan. Huwag din po namin makalimutan na ibahagi din po ito sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa araw na ito. Continue to change our hearts,
our minds, our whole being po, Panginoon. Patuloyan po kaming maging karapat-dapat sa patuloyang pagharap po namin sa iyo. Papuri sa iyo, pagluwalhati sa iyo, pagpalain mo po ang gawain mamaya po. Mga kananayan, katatayan, maging ng mga kabataan. Pagpalain mo din po ang mga bata, Panginoon. Salamat po, kaming lahat po ay para lamang sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless everyone.